Sa loob ng malawak at halos walang tunog na penthouse sa itaas ng lungsod, ang tanging bagay na bumabasag sa katahimikan ay ang matinis at paulit-ulit na iyak ng isang sanggol. Isang iyak na tila may sariling bigat. Parang may hinahanap na hindi kayang ibigay ng kahit sino sa paligid niya. Nakaupo si Wayu sa gilid ng sofa. Ang kanyang mukha ay nananatiling kalmado, ngunit ang mga mata niya ay may bahid ng pagod na hindi niya kayang itago. Isang pagod na hindi dulot ng trabaho, kundi ng kawalan ng sagot sa isang simpleng tanong. Bakit walang makapagpatahan sa kanyang anak? Isa-isang pinalitan ang mga yaya. Bawat isa'y may kumpiyansa sa simula, ngunit nauuwi sa parehong kabiguan. At sa bawat paglabas nila sa silid, ay mas lalong lumalalim ang katahimikan na para bang pinipilit siyang tanggapin ang katotohanang wala siyang kontrol sa sitwasyong ito. Isang bagay na hindi niya kailanman naranasan sa mundo ng negosyo. Hindi pa rin tumitigil, sir. Mahinang sabi ng isa sa mga tauhan. Pilit na inaabot ang bata, ngunit umatras din agad nang lalong lumakas ang iyak nito. Parang tinatanggihan ang kahit anong presensya na hindi niya hinahanap. Sandaling ipinikit ni Wayo ang kanyang mga mata. At sa loob ng ilang segundo, may dumaan na imahe sa kanyang isipan. Isang babae, hindi malinaw ang mukha, ngunit ang pakiramdam ay napakalinaw, parang init sa gitna ng malamig na gabi. Isang alaala mula 10 buwan na ang nakalipas na hindi niya kailanman nabigyang pansin hanggang na ngayon. Sa ibaba ng gusali, sa isang bahagi ng kumpanya na hindi kailanman napapansin ng mga taong nasa itaas, tahimik na nagtatrabaho si Muningning. Ang kanyang mga kamay ay sanay sa bigat ng mga kahon, ngunit ang kanyang isipan ay malayo, nakapulupot sa alaala ng kanyang ina na kamakailan lamang niyang nawala at sa pangako niyang gagawin ang lahat para makapag-ipon, para mabigyan ito ng maayos na pahingahan. Ang mundo niya ay simple, trabaho, pagod at katahimikan. Ngunit sa araw na yon, ang katahimikan ay unti-unting nabasag nang tawagin siya ng kanyang manager. May halong kaba at pagtataka sa boses nito na para bang may mangyayaring hindi niya inaasahan. Sumama ka sa akin, sabi nito, hindi nagpapaliwanag, at bago pa siya makapagtanong ay nasa elevator na siya, pataas, papunta sa mundong hindi niya kailanman inakalang mapupuntahan niya. Ang mundo ng mga taong ang buhay ay tila walang puwang para sa pagkakamali. Habang tumataas ang elevator, naramdaman niya ang bahagyang paninikip ng dibdib, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa kakaibang pakiramdam na parang may naghihintay sa kanya sa itaas, isang bagay na matagal na niyang tinatakasan. Pagbukas ng pinto, sinalubong siya ng malamig na hangin ng isang silid na puno ng tensyon. At bago pa siya makapag-adjust, narinig niya ang iyak. Isang iyak na tila tumagos sa kanya, diretso sa puso, na para bang may bahagi sa kanya ang biglang nagising. Hindi niya namalayang napahakbang siya pasulong, ang kanyang mga mata ay napunta sa sanggol na pilit na inaabot ng iba, ngunit walang sino mang tinatanggap. Sa sandaling iyon, may kung anong nag-udyok sa kanya, isang instinct na hindi niya maipaliwanag. At bago pa siya mapigilan ng iba, marahan niyang inabot ang bata. Sandali lang, mahina niyang sabi, hindi sa iba kundi sa sarili niya, habang ang kanyang mga kamay ay maingat na bumabalot sa maliit na katawan ng sanggol. At sa isang iglap na tila huminto ang oras, ang iyak ay unti-unting humina, hanggang sa tuluyang tumigil, naiwan ang isang katahimikan na mas mabigat kaysa sa ingay kanina. Lahat ng nasa silid ay natigilan, hindi makapaniwala sa nangyari, habang si Wayu ay nakatitig lamang, ang kanyang mga mata ay bahagyang kumunot. Hindi dahil sa galit, kundi sa isang uri ng pagkilala na hindi niya inaasahan. Dahan-dahang hinimas ni Muningning ang likod ng bata. Ang kanyang galaw ay natural, parang matagal na niyang ginagawa. Kahit na sa kanyang isip ay pilit niyang tinatanggi ang katotohanan yon. Dahil ang bawat segundo na lumilipas ay parang naglalapit sa kanya sa isang lihim na hindi pa siya handang harapin. Narinig niya ang mahinang paghinga ng bata, ang init nito laban sa kanyang balat, at sa sandaling iyon, may pumasok na alaala. Isang gabi, ulan, at isang desisyon na nagbago sa lahat. Ngunit agad niya itong itinulak palayo.
ayaw niyang maalala. Ayaw niyang bumalik sa puntong iyon. Paano mo ginawa yan? Biglang tanong ni Wayu. Ang boses niya ay mababa, ngunit may lalim. Parang hindi lang simpleng tanong, kundi paghahanap ng sagot sa mas malalim na bagay. Hindi agad sumagot si Muningning dahil kahit siya ay hindi sigurado. Kaya ang tanging nasabi niya ay, hindi ko rin po alam. Habang ang kanyang tingin ay nanatili sa bata, iniiwasan ang titig ng lalaking nakatayo sa harap niya. Ang lalaking hindi niya dapat makilala ng ganito. Sa loob ng katahimikan na sumunod, may mga bagay na hindi nasabi ngunit malinaw na naramdaman. At si Wayu, na sanay kontrolin ang lahat, ay unang beses na nakaramdam ng kawalan ng kontrol sa isang bagay na napakalapit sa kanya. Subukan mo ulit, sabi niya matapos ang ilang sandali. At sa simpleng utos na yon, may nabuo na desisyon sa kanyang isip. Isang desisyon na hindi niya palubos na naiintindihan, ngunit alam niyang hindi na niya mababawi. Habang ang iba ay nagbubulungan, sinusubukang ipaliwanag ang nangyari, si Muningning ay nanatiling tahimik. Ang kanyang puso ay bahagyang bumibilis. Hindi dahil sa takot, kundi dahil sa pakiramdam na ang kanyang tahimik na mundo ay unti-unting binubuksan at wala siyang kasiguraduhan kung handa ba siyang harapin ang nasa kabila nito. Sa likod ng mga ilaw ng lungsod na kumikislap sa bintana, may isang kwento na nagsisimula. Hindi sa ingay, kundi sa katahimikan. Hindi sa pagpili, kundi sa pagkakataon. At sa pagitan ng isang ama na naghahanap at isang ina na nagtatago, may isang bata na tahimik na nagiging tulay ng dalawang mundong matagal nang pinaghiwalay. At sa gabing iyon, habang ang ulan ay marahang bumabagsak sa salamin ng bintana at ang ilaw ng lungsod ay nagiging malabo sa likod nito, si Wayu ay hindi na makaalis ang tingin kay Muningning at sa kanyang isipan ay unti-unting nabubuo ang isang tanong na matagal na niyang iniiwasan, kung bakit sa lahat ng tao, siya lang ang kayang patahanin ng kanyang anak at kung bakit sa bawat galaw nito may pakiramdam na parang hindi ito ang unang beses na nangyari. Kinabukasan, tila mas maliwanag ang umaga kaysa sa karaniwan, ngunit sa loob ng opisina, sa itaas ng gusali, ang hangin ay nananatiling mabigat, parang may hindi pa nasasabi na nakasabit sa pagitan ng bawat paghinga. Nakaupo si Wayu sa likod ng kanyang mesa. Ang mga daliri niya ay marahang tumatama sa ibabaw nito sa isang ritmo na hindi niya namamalayan, habang ang kanyang isipan ay paulit-ulit na bumabalik sa eksena ng nakaraang gabi. Ang paraan ng biglang pagtigil ng iyak ng bata, ang tahimik na presensya ni Muningning, at ang kakaibang pakiramdam na hindi niya maipaliwanag. Sa harap niya, ang mga ulat at dokumento ay nakalatag ng maayos, ngunit kahit anong pilit niyang ituon ang pansin dito, laging may bahagi ng kanyang isip na lumilihis, na para bang may hinahanap na sagot sa isang tanong na hindi pa niya kayang buuin. Sa kabilang dulo ng silid, tahimik na nakatayo si Muningning, hawak ang ilang papeles na dapat niyang ipasa, ngunit ang kanyang mga kamay ay bahagyang naninigas, hindi dahil sa kaba sa trabaho, kundi dahil sa presensya ng lalaking nasa harap niya. Isang presensya na tila unti-unting pumapasok sa mundo na pilit niyang pinapanatiling simple. Hindi niya inaasahan na mula sa isang araw ng karaniwang trabaho sa bodega, bigla siyang mapupunta sa lugar na ito, sa papel na ito, at sa sitwasyon na bawat kilos niya ay tila may kahulugan na hindi niya kontrolado. Ilagay mo diyan, sabi ni Wayu nang hindi tumitingin, ngunit kahit hindi niya nakikita, ramdam niya ang presensya nito. At sa sandaling iyon ay may kakaibang tensyon na nabuo. Parang dalawang taong parehong may gustong sabihin, ngunit pinipiling manahimik. Paglabas ni Muningning ng opisina, agad siyang sinalubong ng mga bulungan, mga tingin na hindi niya maiwasang mapansin, at mga ngiting may halong pagtataka at panghuhusga. Ang balita tungkol sa nangyari kagabi ay kumalat ng mas mabilis kaysa sa inaasahan, at sa loob ng ilang oras, ang simpleng empleyado mula sa bodega ay naging sentro ng usapan sa buong palapag. Siya raw ang bagong sekretarya ng CEO, mahina ngunit malinaw na sabi ng isa, habang ang isa pa ay sumingit. Hindi lang yon, siya rin daw ang tanging nakapagpatahan sa anak niya.
At sa bawat salitang naririnig niya, mas lalo niyang nararamdaman ang bigat ng sitwasyon. Parang unti-unting nawawala ang kontrol niya sa sarili niyang buhay. Sa kabilang banda, sa isang marangyang kafe na malapit sa gusali, tahimik na nakaupo si Ju Sheena. Ang kanyang mga daliri ay marahang umiikot sa gilid ng tasa ng kape, habang ang kanyang mga mata ay nakatuon sa screen ng kanyang telepono. Ang balitang narinig niya ay hindi niya inaasahan, at sa likod ng kanyang mahinahong ekspresyon ay may bahid ng pagkairita na pilit niyang tinatago. Matagal na siyang nakikita bilang angkop na kapareha. Para kay Wayo, pareho ang estado, pareho ang mundo, ngunit ang biglaang pagpasok ng isang babaeng tulad ni Muningning ay tila isang maliit, ngunit matalim na bitak sa imahe na yon. Imposible. Mahina niyang bulong sa sarili, ngunit sa kanyang mga mata ay may kislap ng determinasyon, isang tahimik na desisyon na hindi niya hahayaang basta na lang mawala ang posisyon na matagal na niyang pinanghahawakan. Habang ang araw ay unti-unting lumilipas, ang distansya sa pagitan ni Wayo at Muningning ay tila sabay na lumalapit at lumalayo. Parang dalawang linya na hindi nagtatagpo, ngunit patuloy na sumusunod sa parehong direksyon. Sa bawat utos na ibinibigay ni Wayo, may dagdag na segundo ng katahimikan bago sumagot si Muningning. At sa bawat sandaling iyon ay may kung anong nabubuo. Isang uri ng koneksyon na hindi pa malinaw, ngunit hindi rin maitatanggi. Hindi niya alam kung bakit, ngunit sa tuwing naririnig niya ang boses ng babae, may bahagyang paggaan sa loob niya, na agad din niyang tinatabunan ng malamig na lohika at kontrol. Sa hapon, muling narinig ang iyak ng bata. Mas mahina kaysa kagabi, ngunit sapat para magdulot ng parehong tensyon sa buong bahay. At nang ipatawag si Muningning, hindi na siya nag-atubili. Parang may bahagi sa kanya na alam na ito ang mangyayari. Pagpasok niya sa silid, muling tumigil ang oras sa loob ng ilang segundo. At sa sandaling hinawakan niya ang bata, ang parehong himala ay nangyari. Unti-unting humupa ang iyak, parang ang presensya niya lamang ay sapat na upang ibalik ang katahimikan. Nakatingin si Wayo, mas matagal kaysa dati. At sa pagkakataong ito ay hindi na lang ito simpleng pagtataka, kundi isang tahimik na kumpirmasyon na may bagay na hindi niya pwedeng baliwalain. Simula ngayon, dito ka na. Bigla niyang sabi, diretso at walang paligoy, ngunit sa likod ng simpleng utos ay may bigat ng desisyon na hindi na niya babawiin. Napatingin si Muningning, ang kanyang mga mata ay bahagyang nagulat. Hindi dahil sa alok, kundi dahil sa pakiramdam na ang hakbang na ito ay magdadala sa kanya sa mas malalim na bahagi ng mundong pilit niyang iniiwasan. Sir, nagsimula siya, ngunit hindi niya na ituloy. Dahil sa titig ni Wayo na tila nagsasabing tapos na ang usapan bago pa man ito magsimula. Sa labas ng bintana, nagsimulang bumuhos ang ulan, dahan-dahan sa simula, hanggang sa maging tuloy-tuloy na patak na parang sumasalamin sa mga bagay na hindi masabi ng dalawang taong nasa loob ng silid. Ang ilaw mula sa lungsod ay kumikislap sa basang salamin at sa pagitan ng bawat patak ay may katahimikan na mas malalim kaysa sa ingay ng ulan. Isang katahimikan na unti-unting nagiging pamilyar. Sa loob ng katahimikang iyon, si Wayo ay muling bumalik sa alaala ng gabing hindi niya maalala ng buo. At sa pagkakataong ito, mas malinaw ang pakiramdam. Ang init, ang lapit, at ang hindi maipaliwanag na koneksyon na tila bumabalik sa bawat sandaling kasama niya, si Muningning. Hanapin mo ang ina ng anak ko. Utos niya sa kanyang assistant ilang sandali, matapos umalis si Muningning. Ang boses niya ay muling bumalik sa dating kontrolado at malamig. Ngunit sa likod nito ay may bahid ng personal na paghahanap. Isang paghahanap na hindi na lang para sa katotohanan, kundi para sa sagot sa pakiramdam na matagal na niyang hindi naramdaman. May sample na tayo? Hindi magtatagal. Makikita natin siya. Dagdag pa niya, at sa simpleng pangungusap na yon ay nagsimula ang isang investigasyon na hindi lamang magbubunyag ng isang lihim, kundi magbabago ng lahat ng kanilang buhay. Sa kabilang dulo, habang naglalakad si Muningning pauwi, ang ulan ay unti-unting bumabagsak sa kanyang balikat, ngunit hindi siya nagmamadali. Parang gusto niyang manatili sa sandaling iyon, sa pagitan ng dalawang mundo.
ang simpleng buhay na alam niya at ang komplikadong mundo na unti-unting humihila sa kanya. Hindi niya alam kung hanggang kailan niya kayang itago ang katotohanan o kung dapat ba niya itong itago. Ngunit sa bawat patak ng ulan na dumadampi sa kanyang balat, may isang tanong na paulit-ulit na bumabalik sa kanya. Kung hanggang kailan niya kayang magpanggap na estranghero sa sarili niyang anak. Sa mga sumunod na araw, ang oras ay tila naging mas mabagal. Parang bawat segundo ay may sariling bigat na kailangang dalhin, lalo na sa loob ng penthouse, kung saan ang katahimikan ay hindi na lamang kawalan ng ingay, kundi isang espasyo na puno ng mga bagay na hindi sinasabi. Si Muningning ay unti-unting nasanay sa bagong ritmo ng kanyang buhay, ngunit ang salitang sanay ay hindi nangangahulugang komportable, sapagkat sa bawat paghawak niya sa bata, sa bawat paghinga na naririnig niya mula rito, may bahagi ng kanyang puso na bahagyang kumikirot. Parang isang lihim na pilit niyang tinatakpan, ngunit patuloy na sumisilip sa pagitan ng kanyang mga daliri. Sa tuwing pinapakalma niya ang bata, marahan, halos instinct ang bawat galaw, hindi niya maiwasang maalala ang gabing pilit niyang kinalimutan. Ang ulan, ang init ng yakap, at ang sandaling nagbago sa direksyon ng kanyang buhay nang hindi niya lubos na nauunawaan. Sa kabilang banda, si Wayu ay mas naging tahimik kaysa dati, ngunit ang katahimikan niya ay hindi na katulad ng dati niyang kontroladong lamig, kundi may halong pag-iisip na tila walang katapusan. Madalas siyang tumayo malapit sa bintana, nakatingin sa lungsod, na patuloy sa paggalaw, habang ang kanyang isipan ay nakatali sa isang tanong na paulit-ulit bumabalik. Bakit sa tuwing nasa tabi ng bata si Muningning, tila nagiging buo ang isang bagay na hindi niya maipaliwanag? Hindi siya sanay sa ganitong pakiramdam, sa ganitong uri ng kawalan ng kontrol. At sa halip na tanggapin ito, mas pinipili niyang obserbahan, suriin, at unti-unting lapitan, parang isang misteryong kailangan niyang lutasin. Isang hapon, habang ang liwanag ng araw ay dahan-dahang kumukupas, at ang mga anino ay humahaba sa sahig ng silid, tahimik na nakaupo si Muningning sa sofa. Hawak ang bata na mahimbing na natutulog sa kanyang dibdib. Ang maliit na paghinga nito ay parang musika na hindi niya inaasahang makakapagbigay ng ganitong uri ng kapayapaan. At sa sandaling iyon, pinayagan niya ang sarili na huminga ng malalim, na parang sa wakas ay may lugar siyang pwedeng sandalan. Kahit panandalian lamang, hindi niya namalayang may nakatingin sa kanya, hanggang sa maramdaman niya ang presensya ni Wayu sa kabilang bahagi ng silid, tahimik ngunit hindi maikakaila. "Sanay ka," bigla nitong sabi. Hindi tanong kundi isang obserbasyon, at sa simpleng salitang yon ay tila may mas malalim na kahulugan na nakatago. Napalingon si Muningning, bahagyang nagulat, ngunit agad din niyang inayos ang sarili. Pinipilit ibalik ang distansya na unti-unting nawawala sa pagitan nila. "May nagturo lang po," sagot niya. Mahinahon ngunit may bahagyang pag-iwas, habang ang kanyang mga mata ay muling bumalik sa bata, na para bang doon lamang siya ligtas. Hindi agad sumagot si Wayu, ngunit ang kanyang mga mata ay nanatili sa kanya, mas matagal kaysa sa nararapat, at sa sandaling iyon ay may isang alaala na biglang sumulpot. Isang gabi na basa sa ulan, isang babae na hindi niya makita ang mukha, at ang parehong pakiramdam na nararamdaman niya ngayon. Hindi pa rin malinaw ang lahat, ngunit sapat na upang magdulot ng pagdududa, isang pagdududa na unti-unting nagiging kumpirmasyon sa kanyang isipan. Sa mga susunod na araw, naging mas madalas ang presensya ni Muningning sa buhay ng bata, at sa bawat sandali na magkasama sila, may mga maliliit na bagay na nagiging mas malinaw. Ang paraan ng paghawak niya, ang lambot ng kanyang boses, at ang hindi maipaliwanag na koneksyon na tila likas. Hindi natutunan kundi likas na bahagi ng kanyang pagkatao. At sa bawat pagkakataong nasasaksihan ito ni Wayu, mas lalo niyang nararamdaman na ang sagot sa kanyang hinahanap ay mas malapit kaysa sa inaakala niya. Ngunit kasabay nito ay ang takot na baka ang katotohanan ay mas komplikado kaysa sa gusto niyang tanggapin. Isang gabi, habang ang ulan ay muling bumabalik, mas malakas kaysa dati, ang katahimikan sa loob ng bahay ay biglang nabasag ng isang mahinang ungol mula sa bata, na unti-unting lumakas
hanggang sa maging iyak na puno ng paghihirap. Agad na kumilos si Muningning, ngunit sa pagkakataong ito, may kakaiba. Ang init ng katawan ng bata ay hindi normal at sa sandaling iyon ay parang tumigil ang kanyang mundo. May lagnat siya, bulong niya, halos hindi marinig, ngunit sapat upang magdulot ng biglaang tensyon sa paligid. Doktor! Utos agad ni Wayu. Ang kanyang boses ay matatag, ngunit may halong pag-aalala na hindi niya kayang itago. At sa loob ng ilang minuto ay nagulo ang buong bahay. Ang mga tauhan ay nagmamadali. Ang mga ilaw ay mas naging maliwanag. At ang katahimikan ay napalitan ng isang uri ng kaguluhan na hindi niya kontrolado. Ngunit sa gitna ng lahat ng iyon, si Muningning ay nanatiling nakaupo. Hawak ang bata. Ang kanyang mga kamay ay bahagyang nanginginig, ngunit ang kanyang presensya ay nananatiling matatag. Parang siya ang nagiging sentro ng mundo ng bata sa sandaling iyon. Hindi siya dapat ganito kainit, mahina niyang sabi. Hindi sa iba kundi sa sarili niya, habang ang kanyang mga mata ay puno ng pag-aalala na hindi na niya kayang itago. At sa unang pagkakataon, ang maskara ng pagiging mahinahon ay tuluyang bumitaw. Nakita yon ni Wayu at sa sandaling iyon ay may kung anong nagbago sa loob niya. Hindi na lamang ito tungkol sa paghahanap ng ina ng kanyang anak, kundi tungkol sa pag-unawa sa babaeng nasa harap niya, ang babaeng tila mas konektado sa bata kaysa sa sino mang nakilala niya. Habang papunta sila sa ospital, ang ulan ay patuloy na bumubuhos, parang sumasalamin sa bigat ng sandaling iyon, at sa loob ng sasakyan ay walang nagsasalita. Ngunit ang katahimikan ay hindi na tulad ng dati, sapagkat ngayon ay puno ito ng pag-aalala, ng takot, at ng mga tanong na hindi na pwedeng iwasan. Nakaupo si Muningning sa likod, hawak ang bata na unti-unting nanghihina, at sa bawat segundo ay mas lalo niyang nararamdaman ang takot na matagal na niyang tinatago. Ang takot na mawala ang isang bagay na hindi niya kailanman piniling mahalin, ngunit mahal na mahal niya ngayon. Sa harap, si Wayu ay tahimik na nakatingin sa daan, ngunit ang kanyang isip ay nasa likod, sa babae at sa bata. At sa sandaling iyon ay may isang malinaw na desisyon na nabuo sa kanya. Ano man ang katotohanan, ano man ang mangyari, hindi na niya papayagang mawala ang dalawang taong yon sa kanyang buhay. At sa pagitan ng tunog ng ulan at ng mahinang paghinga ng bata, ang isang bagong yugto ng kanilang kwento ay nagsimulang umusbong, hindi na lamang bilang isang misteryo, kundi bilang isang bagay na mas malalim, mas personal, at mas hindi na kayang takasan. Pagdating nila sa ospital, ang liwanag ng mga fluorescent na ilaw ay tila masyadong matalim, parang hinahati ang gabi sa dalawang bahagi. Ang mundo sa labas na basang-basa ng ulan, at ang loob na puno ng antiseptiko, kaba, at mga salitang pilit pinapakalma ang takot. Agad na dinala ang bata sa emergency room at sa sandaling iyon, napilitang bitawan ni Muningning ang maliit na katawan na kanina lamang ay mahigpit niyang hawak. Isang simpleng kilos, ngunit parang may bahagi sa kanya ang napunit. Naiwan siyang nakatayo sa labas. Ang kanyang mga kamay ay nananatiling nakaposisyon na parang yakap pa rin ng bata. Hindi niya agad maibaba. Parang kung gagawin niya iyon, ay tuluyan niyang aaminin ang takot na matagal na niyang tinatanggihan. Maghintay muna kayo, sabi ng nurse, mahinahon ngunit may distansya, at ang pinto ay dahan-dahang sumara, nag-iwan sa kanila sa isang katahimikan na mas mabigat kaysa sa anumang ingay. Sa koridor, ang bawat segundo ay tila mas mahaba kaysa sa dati, at ang tunog ng ulan sa labas ay bahagyang naririnig. Parang isang paalala na ang mundo ay patuloy sa paggalaw, kahit na ang mundo nila ay tila huminto. Nakaupo si Muningning, ngunit hindi siya tunay na nagpapahinga. Ang kanyang likod ay tuwid, ang kanyang mga daliri ay magkasalikop, at ang kanyang mga mata ay nakatuon sa pintong sarado, na para bang sa pagtingin lamang ay kaya niyang buksan ito. Sa kabilang gilid, si Wayu ay nakatayo. Ang kanyang mga kamay ay nasa bulsa. Ngunit ang posisyon niya ay hindi nagpapakita ng karaniwang kumpiyansa na nakikita ng lahat sa kanya. May bahagyang tensyon sa kanyang balikat, at sa unang pagkakataon,
Ang lalaking kayang kontrolin ang lahat sa mundo ng negosyo ay tila walang magawa, kundi maghintay. Walang mangyayari sa kanya, sabi niya. Hindi malinaw kung para kanino, ngunit ang boses niya ay mas mahina kaysa sa inaasahan. Parang pilit niyang kinukumbinsi ang sarili. Hindi sumagot si Muningning agad, ngunit nang marinig niya iyon, bahagya siyang napatingin sa kanya. At sa sandaling iyon ay may kung anong nagbago. Hindi na lamang ito ang CEO at ang empleyado, kundi dalawang taong parehong may pinoprotektahan. Kailangan niyang maging okay, sagot niya sa wakas. At sa simpleng pangungusap na yon ay may bigat ng damdamin na hindi na niya kayang itago. Hindi na niya sinubukang magpanggap na walang koneksyon. Sa sandaling iyon, ang lahat ng maskara ay unti-unting nahuhulog. Ngunit ang katahimikan na yon ay biglang naputol nang may mabilis na hakbang na papalapit. Kasunod ang pamilyar na boses na may halong irita at pagdududa. Ano ba talagang nangyari? Tanong ni Joe Sheena. Ang kanyang mga mata ay agad na napunta kay Muningning. Sinusuri siya mula ulo hanggang paa, na para bang hinahanap ang dahilan ng kaguluhan. Narinig kong ikaw ang kasama ng bata bago siya nilagnat. Dagdag pa niya, at sa bawat salita ay may bahid ng paratang na hindi niya na kailangang sabihin ng direkta. Bahagyang napayuko si Muningning, hindi dahil sa pag-amin, kundi dahil sa bigat ng sitwasyon. Ngunit bago pa siya makasagot, si Wayu ang nagsalita. Hindi ito ang oras para sa mga ganitong usapan. Malamig niyang sabi, ngunit ang tono niya ay may matigas na linya na hindi niya tinatangkang itago. Kung may sasabihin ka, gawin mo yan sa ibang oras. Dagdag pa niya, at sa simpleng pagtatanggol na yon, may isang malinaw na posisyon na kanyang pinili. Napatigil si Joe Sheena, hindi dahil sa takot, kundi sa pagkabigla, sapagkat hindi niya inaasahan na sa ganitong sitwasyon ay pipiliin ni Wayu na protektahan ang isang taong tulad ni Muningning. Pinoprotektahan mo siya? Mahina ngunit matalim niyang tanong, ngunit hindi na sumagot si Wayu at ang katahimikan na sumunod ay sapat na sagot. Sa loob ng silid, patuloy ang mga doktor sa kanilang trabaho at sa labas, ang bawat segundo ay nagiging mas mabigat. Hindi na mapakali si Muningning. Paminsan-minsan ay tumatayo siya, lumalapit sa pinto, at muling bumabalik sa kanyang upuan, na para bang ang katawan niya ay hindi makahanap ng tamang lugar. Sa kanyang isipan, paulit-ulit na bumabalik ang isang tanong, kung may mangyari sa bata, kakayanin ba niya? At sa unang pagkakataon, hindi niya na kayang sagutin iyon. Makalipas ang tila napakahabang oras, bumukas ang pinto at lumabas ang doktor. Ang kanyang mukha ay seryoso, ngunit hindi mabigat. Isang senyales na agad napansin ni Wayu. Nasa kritikal na punto ang lagnat kanina. Paliwanag nito. Pero nakontrol na namin. Kailangan lang siyang manatili dito para sa obserbasyon. May kaunting impeksyon sa baga, pero maagapan naman. Sa bawat salitang yon, unti-unting bumalik ang hangin sa baga ni Muningning. At bago pa niya mapigilan ang sarili, napaupo siya. Ang kanyang mga mata ay bahagyang namasa. Ngunit hindi siya umiyak. Hindi pa. Pwede na bang makita? Tanong ni Wayu. At nang tumango ang doktor, agad siyang kumilos. Ngunit bago siya makapasok, napansin niya ang hindi paggalaw ni Muningning. Sandali siyang tumigil at sa unang pagkakataon, siya ang naghintay. Sumama ka, sabi niya. Hindi utos kundi paanyaya. At sa simpleng salitang iyon ay may isang uri ng pag-amin na hindi na lamang siya observer sa buhay ng bata, kundi bahagi nito. Dahan-dahang tumayo si Muningning at habang papasok sila sa silid, ang mundo sa labas ay tila na nahimik muli. Parang hinahayaan ang sandaling iyon na mangyari ng buo. Nakahiga ang bata sa maliit na kama, ang kanyang paghinga ay mas maayos na, at ang init na kanina ay nakakatakot ay unti-unti nang bumababa. Lumapit si Muningning, marahan niyang hinawakan ang kamay nito, at sa sandaling iyon, ang lahat ng pinipigil niyang emosyon ay halos sumabog. Ngunit pinili niyang manatiling tahimik, piniling manatili sa pagitan ng lakas at kahinaan. Sa likod niya, nakatayo si Wayu, nakatingin sa eksena, at sa pagkakataong yon, wala nang duda sa kanyang isip,
Ang koneksyon na matagal niyang hinahanap ay nasa harap na niya. Hindi pa niya alam ang buong katotohanan, ngunit sapat na ang nakita niya upang gumawa ng desisyon, isang desisyon na hindi na lamang tungkol sa paghahanap, kundi tungkol sa paghawak sa isang bagay na ayaw na niyang pakawalan. Sa labas, patuloy pa rin ang ulan, ngunit mas mahina na ngayon, parang unti-unting humuhupa, at sa pagitan ng mga patak na yon, may isang bagong katahimikan na nabuo, hindi na puno ng tensyon, kundi ng pag-asa na hindi pa nila kayang pangalanan, ngunit pareho nilang nararamdaman. Pagkalipas ng ilang araw, nanatili pa rin ang amoy ng ospital sa alaala ni Muningning, parang hindi basta nawawala, kahit nakabalik na siya sa loob ng penthouse na dati ay tila napakalayo sa kanya, ngunit ngayon ay unti-unting nagiging pamilyar, kahit na hindi pa rin komportable. Ang bata ay nakauwi na, mas mahina pa rin ang katawan, ngunit mas kalmado. At sa bawat sandaling hawak niya ito, may tahimik na pangako na nabubuo sa loob niya. Isang pangakong hindi niya kailanman binitawan, kahit pa hindi niya ito kayang sabihin ng malakas. Sa kabilang banda, si Wayu ay mas naging mapagmasid, mas tahimik, at mas madalas na naroon, hindi na lamang bilang ama, kundi bilang isang taong pilit inuunawa ang nangyayari sa pagitan ng babaeng nasa harap niya at ng batang nasa kanyang mga bisig. Sa isang hapon na puno ng mahinang liwanag, habang ang araw ay halos magtago na sa likod ng mga gusali, tinawag ni Wayu si Muningning sa kanyang opisina. At sa simpleng paanyayang iyon ay may kakaibang bigat na agad niyang naramdaman. Hindi ito katulad ng mga nakaraang utos, hindi ito tungkol sa trabaho o sa bata. May ibang bagay na nakatago sa likod ng kanyang boses, isang bagay na hindi niya agad maunawaan, ngunit sapat upang magdulot ng bahagyang kaba. Pumasok siya ng marahan. Ang kanyang mga hakbang ay kontrolado, ngunit ang tibok ng kanyang puso ay hindi niya kayang itago. At sa sandaling iyon, ang katahimikan sa silid ay tila mas makapal kaysa dati. "Nakaupo ka," sabi ni Wayu, at sa pagkakataong yon, ang tono niya ay hindi malamig, kundi mas mababa, mas personal, na para bang binababa niya ang distansya na matagal niyang pinanatili. Umupo si Muningning, ngunit hindi siya agad nagsalita, naghihintay, habang ang kanyang mga kamay ay marahang magkasalikop sa kanyang kandungan, pinipilit manatiling kalmado. Ilang segundo ang lumipas na walang salita, ngunit ang katahimikan ay hindi awkward. Ito ay parang paghahanda. Parang ang dalawang taong naroon ay parehong alam na may darating na pagbabago. "Hindi ko nahahanapin pa ang ina ng anak ko," biglang sabi ni Wayu, diretso, walang paligoy, at sa isang iglap, ang mundo ni Muningning ay tila huminto. Hindi siya agad nakasagot, hindi dahil sa hindi niya naintindihan, kundi dahil sa bigat ng kahulugan ng mga salitang yon. Sa loob niya, may bahagi na gustong magtanong, gustong maglinaw, ngunit may isa pang bahagi na natatakot sa sagot, kaya nanatili siyang tahimik, naghihintay kung ano ang susunod. "Magpapakasal ako," dagdag niya, at sa pagkakataong iyon, ang boses niya ay nanatiling kalmado, ngunit may matibay na desisyon na hindi na mababago. "Sa ina ng anak ko." Ang mga salitang yon ay parang alon na unti-unting tumama kay Muningning. At kahit pilit niyang pinipigilan ang sarili, hindi niya maiwasang mapatingin sa kanya. Ang kanyang mga mata ay puno ng tanong na hindi niya kayang bigkasin. "Kaya kailangan kitang tanungin," patuloy ni Wayu. At sa sandaling iyon ay tuluyan nang nabasag ang distansya sa pagitan nila. "Handa ka bang magpakasal sa akin?" Ang tanong ay hindi malakas, hindi dramatiko. Ngunit sa simpleng paraan ng pagkakasabi nito ay mas lalo itong naging mabigat. Parang walang espasyo para sa pag-iwas. Ilang segundo ang lumipas na walang sagot. At sa loob ng katahimikan na yon, ang isipan ni Muningning ay parang nahati. Isang bahagi ang nagsasabing tumanggi, tumakbo, bumalik sa mundong alam niya, habang ang isa naman ay tahimik na umamin na matagal na niyang tinatago ang katotohanan. At ang tanong na ito ay hindi na lamang tanong, kundi isang pintuan na matagal nang nakabukas. "Bakit ako?" Mahina niyang tanong sa wakas, at sa simpleng salitang yon,
ay naroon ang lahat ng pagdududa, ang lahat ng takot, at ang lahat ng hindi niya kayang sabihin ng direkta. Sandaling tumahimik si Wayu at sa pagkakataong iyon ay hindi siya agad sumagot, na para bang pinipili niya ang bawat salitang lalabas sa kanyang bibig, isang bagay na bihira niyang gawin. Dahil sa kanya, sagot niya, bahagyang tumingin sa direksyon ng silid kung saan naroon ang bata, ngunit nang bumalik ang tingin niya kay Muningning, may ibang lalim na naroon. Kailangan niya ng ina, dagdag pa niya. Ngunit kahit malinaw ang dahilan, may bahid ng hindi niya sinasabi. Isang bagay na hindi pa niya handang aminin, kahit sa sarili niya. Hindi kita pipilitin, patuloy niya. Pero kung papayag ka, gagawin natin ito sa paraang hindi ka masasaktan. Sa sandaling iyon, naramdaman ni Muningning ang bigat ng desisyon na nasa harap niya. At sa unang pagkakataon, hindi niya ito tiningnan bilang isang problema, kundi bilang isang pagpipilian. Alam niyang hindi ito simpleng kasal, hindi ito tungkol sa pag-ibig, hindi pa, kundi tungkol sa responsibilidad, sa bata, at sa isang koneksyon na matagal na niyang nararamdaman, ngunit hindi niya pinapayagang lumalim. May kondisyon ako, sabi niya sa wakas. Ang kanyang boses ay mas matatag kaysa sa inaasahan niya, at sa sandaling iyon ay parang may bahagi sa kanya na nagising. Isang bahagi na handang harapin ang kahihinatnan ng kanyang desisyon. Tahimik lang ang kasal, patuloy niya. Walang seremonya, walang makakaalam, at pagkatapos ng 3 taon, maghihiwalay tayo. Ang mga salitang yon ay malinaw, diretso, at may hangganan, na para bang sinusubukan niyang kontrolin ang isang sitwasyon na alam niyang maaaring mawala sa kanyang kamay. Sandaling tumahimik si Wayu, ngunit sa halip na tumanggi, bahagya siyang tumango, na para bang ang mga kondisyong iyon ay hindi mahalaga kumpara sa desisyon mismo. Sige, sagot niya, at sa simpleng salitang yon ay may isang kasunduan na nabuo. Isang kasunduang hindi pa nila lubos na nauunawaan, ngunit pareho nilang tinanggap. Sa gabing iyon, walang engranding seremonya, walang mga bisita, walang musika. Tanging ang malamlam na ilaw ng isang maliit na opisina at ang tunog ng ulan sa labas ang naging saksi sa kanilang paglagda sa papel na magbabago sa kanilang buhay. Habang hawak ni Muningning ang panulat, sandali siyang tumigil, at sa loob ng ilang segundo, ang lahat ng nangyari ay parang dumaan sa kanyang isipan. Ang pagkawala ng kanyang ina, ang gabing iyon, ang bata, at ang lalaking nasa tabi niya ngayon. Hindi niya alam kung tama ba ang ginagawa niya, ngunit sa sandaling iyon, pinili niyang maniwala na ito ang kailangan. Dahan-dahan siyang pumirma, at sa simpleng kilos na iyon, may isang bagong yugto na nagsimula. Paglabas nila ng gusali, ang ulan ay huminto na, at ang hangin ay mas malamig, mas malinaw, na para bang ang mundo ay nagbago kahit kaunti. Tahimik silang naglakad, magkatabi ngunit may distansya pa rin, at sa pagitan ng katahimikan na yon, may isang bagay na unti-unting umuusbong, hindi pa pag-ibig, ngunit hindi na rin simpleng obligasyon. Isang simula, tahimik ngunit hindi na maibabalik. Ang mga sumunod na araw matapos ang tahimik nilang kasal ay hindi nagdala ng agarang pagbabago, ngunit may kung anong banayad na pag-ikot sa hangin, isang uri ng shift na hindi agad napapansin, ngunit unti-unting nararamdaman sa pagitan ng bawat kilos at bawat tingin. Sa loob ng penthouse, ang buhay ay tila bumalik sa dati. Ang bata ay unti-unting lumalakas, ang mga tauhan ay bumabalik sa kanilang routine, at si Wayu ay muling lumulubog sa trabaho. Ngunit para kay Muningning, ang bawat hakbang ay may bagong kahulugan, dahil sa bawat sulok ng bahay na yon ay may paalala na hindi na siya simpleng empleyado, kundi isang taong may papel na hindi niya kayang ipaliwanag sa iba. Sa umaga, habang ang liwanag ng araw ay marahang pumapasok sa sala, madalas siyang makitang nakaupo sa sofa. Hawak ang bata na tahimik na nakatingin sa kanya na para bang may naiintindihan na hindi pa kayang sabihin. Sa mga sandaling iyon, pinapayagan ni Muningning ang sarili na huminga ng malalim, nakalimutan ang lahat ng komplikasyon at manatili lamang sa init ng maliit na kamay na nakahawak sa kanyang daliri.
Ngunit sa likod ng katahimikang yon ay naroon ang paalala, ang kasunduan, ang 3 taon, at ang katotohanang ang lahat ng ito ay may hangganan. Sa kabilang banda, si Wayu ay tila mas naging present kahit hindi niya ito tahasang inaamin. Madalas siyang umuuwi ng mas maaga o kaya'y nananatili sa bahay kahit may mga trabaho pa siyang pwedeng gawin sa opisina na para bang may hindi niya mapaliwanag na dahilan kung bakit mas pinipili niyang naroon. Minsan, habang dumadaan siya sa sala, hindi niya maiwasang huminto sandali. Ang kanyang mga mata ay kusang napupunta kay Muningning at sa bata. At sa bawat pagkakataong yon ay may kakaibang paggaan sa loob niya. Isang pakiramdam na matagal na niyang hindi naramdaman, ngunit hindi pa niya kayang pangalanan. Isang tanghali, sa loob ng company cafeteria na puno ng ingay ng mga empleyado, nakaupo si Muningning kasama ang ilang kasamahan. Pilit nakikisabay sa usapan kahit ang isip niya ay malayo. Narinig mo ba? Bulong ng isa, may halong excitement at intriga. May nagpadala raw ng pagkain sa'yo kanina, ang gwapo pa ng naghatid. At bago pa siya makasagot, ay may sumingit pa. Mrs. ka raw tinawag, Sabay tawa na may halong panunukso. Bahagya siyang natigilan, ngunit agad niyang pinilit ngumiti. Tinatabunan ng kaba na biglang sumulpot, sapagkat ang simpleng biro na yon ay mas malapit sa katotohanan kaysa sa inaakala ng mga taong nakapaligid sa kanya. Sa kabilang dulo ng cafeteria, tahimik na nakaupo si Wayu, ang kanyang presensya ay agad napapansin kahit hindi siya nagsasalita. At habang pinagmamasdan niya ang eksena mula sa malayo, hindi niya maiwasang marinig ang usapan. Sa sandaling iyon, may bahagyang pag-init na sumagi sa kanya. Hindi galit, hindi rin selos na malinaw, kundi isang uri ng discomfort na hindi niya pa naranasan. Nang tumayo siya at marahang lumapit, ang ingay sa paligid ay tila unti-unting humina, parang kusang nagbibigay daan sa kanyang presensya. Opisina ito, hindi lugar para sa ganitong usapan. Malamig niyang sabi, hindi mataas ang boses, ngunit sapat upang tumahimik ang lahat. At sa simpleng pangungusap na iyon ay may bigat ng awtoridad na hindi kayang baliwalain. Ang mga kasamahan ni Muningning ay agad nagkatinginan. Ang ilan ay napayuko at ang iba ay pilit nagtrabaho na parang walang nangyari. Ngunit sa loob ni Muningning may kakaibang reaksyon. Hindi takot, kundi isang halo ng kaba at proteksyon. Isang pakiramdam na hindi niya inaasahan mula sa lalaking kilala niya bilang malamig at distansyado. Pagbalik nila sa trabaho, ang hangin sa pagitan nila ay mas tahimik kaysa dati. Ngunit hindi na ito awkward, kundi parang may unspoken understanding na unti-unting nabubuo. Habang inaayos ni Muningning ang mga dokumento sa mesa ni Wayu, hindi niya maiwasang maramdaman ang titig nito, paminsan-minsan, hindi direktang nakatingin, ngunit sapat upang maramdaman ang presensya. Huwag mong pansinin ang sinasabi nila, bigla nitong sabi, at sa simpleng pangungusap na iyon ay may bahid ng pag-aalala na hindi niya tinatangkang itago. Hindi naman po, sagot niya, ngunit ang boses niya ay mas mahina kaysa sa inaasahan niya. At sa sandaling iyon ay parang may distansya na unti-unting nawawala. Hindi na siya ganap na komportable, ngunit hindi na rin siya ganap na estranghero sa mundong ito. Sa bawat araw na lumilipas, ang linya sa pagitan ng kanilang kasunduan at ng realidad ay unti-unting nagiging malabo. At sa bawat sandaling magkasama sila, may maliit na bahagi ng katotohanan na lumalabas. Sa gabi, habang ang ulan ay muling bumabalik, mas banayad kaysa dati, nakatayo si Muningning sa balkonahe. Ang hangin ay malamig, ngunit hindi niya ito pinapansin dahil ang isip niya ay puno ng mga tanong na hindi niya kayang sagutin. Ilang hakbang ang narinig niya mula sa likod, at bago pa siya lumingon, ay alam na niyang si Wayu iyon. Tumabi ito sa kanya, hindi masyadong malapit, ngunit sapat upang maramdaman ang init ng presensya nito. At sa pagitan nila ay may katahimikan na hindi na kailangang punuin ng salita. Bakit ka pumayag? Tanong nito matapos ang ilang sandali. Ang boses niya ay mababa, hindi mapilit, kundi tunay na nagtatanong. Hindi agad sumagot si Muningning,
dahil ang sagot ay hindi simple at sa sandaling iyon ay pinili niyang maging tapat kahit kaunti. Para sa kanya, sagot niya, bahagyang tumingin sa loob kung saan natutulog ang bata. At sa simpleng paliwanag na iyon ay may lahat ng katotohanan na kailangan. Hindi na nagtanong si Wayu, ngunit sa loob niya ay may kung anong gumalaw. Isang bagay na tahimik, ngunit hindi na maikakaila. Sa ilalim ng mahinang ulan at ilaw ng lungsod, ang dalawang taong nagsimula sa isang kasunduan ay unti-unting nahuhulog sa isang realidad na hindi nila pinili, ngunit hindi na rin nila kayang iwasan. At sa gabing iyon, habang ang mundo ay tahimik at ang ulan ay patuloy sa marahang pagbagsak, may isang bagay na nagbago. Hindi malinaw, hindi paganap, ngunit sapat upang iparamdam na ang pagitan nila ay hindi na tulad ng dati. At ang 3 taon na kasunduan ay maaring hindi sapat upang sukatin ang isang bagay na unti-unting lumalalim. May mga gabi na kahit tahimik ang paligid, hindi pa rin matahimik ang isip. At sa mga gabing iyon, si Muningning ay madalas magising nang hindi niya alam kung bakit. Parang may tumatawag sa kanya mula sa isang bahagi ng nakaraan na matagal na niyang sinubukang kalimutan. Sa loob ng silid na ngayon ay itinuturing na kanya. Nakaupo siya sa gilid ng kama, ang ilaw ay mahina, at ang ulan sa labas ay muling bumabalik bilang pamilyar na himig na paulit-ulit nang naging saksi sa mga pagbabagong hindi niya inaasahan. Sa kanyang palad ay hawak niya ang jade pendant, isang maliit ngunit mabigat na alaala mula sa kanyang ina. At sa bawat pagdampi ng malamig nitong ibabaw sa kanyang balat, may mga piraso ng nakaraan na unti-unting bumabalik. Hindi malinaw, ngunit sapat upang magdulot ng tanong na hindi niya kayang baliwalain. Hanapin mo ang ama mo. Iyon ang huling habilin ng kanyang ina. Isang bulong na halos hindi na marinig, ngunit malinaw na nakaukit sa kanyang puso. At sa sandaling iyon ay napapikit siya. Parang sinusubukang buuin ang mukha ng isang taong hindi niya kailanman nakilala. Hindi niya alam kung bakit ngayon pa ito bumabalik, kung bakit sa gitna ng isang bagong buhay ay unti-unting lumilitaw ang isang lumang kwento, ngunit may bahagi sa kanya na nagsasabing hindi ito basta pagkakataon, na ang lahat ng nangyayari ay konektado sa paraang hindi pa niya nauunawaan. Sa kabilang silid, si Wayu ay hindi rin makatulog. Nakatayo sa harap ng bintana. Ang lungsod ay kumikislap sa ibaba, ngunit ang kanyang isip ay malayo. Nakatuon sa mga detalye na unti-unting nabubuo sa isang larawan na hindi pa kumpleto. Sa kanyang mesa ay nakalatag ang ilang dokumento, kabilang ang resulta ng pagsusuri sa dugo, at kahit hindi pa niya binabasa ng buo, may bahagi sa kanya na alam na ang sagot ay malapit na ang misteryo na matagal niyang hinahanap ay hindi na magtatagal. Ngunit kasabay nito ay may isang tanong na mas mahirap sagutin. Kung ano ang gagawin niya kapag nalaman niya ang katotohanan. Kinabukasan, ang hangin sa opisina ay tila mas mabigat, hindi dahil sa trabaho kundi dahil sa presensya ng mga bagay na hindi pa sinasabi. Tahimik na pumasok si Muningning. Ang kanyang mga galaw ay tulad ng dati, ngunit ang kanyang isip ay abala, at ang pendant sa kanyang bulsa ay parang may sariling bigat na patuloy niyang nararamdaman. May ipapakita ako sa iyo, biglang sabi ni Wayu, at sa simpleng pangungusap na yon ay may kakaibang tensyon na agad niyang napansin. Lumapit siya dahan-dahan at sa sandaling inilapag ni Wayu ang isang dokumento sa harap niya, hindi niya agad ito hinawakan, na para bang natatakot siya sa kung ano ang makikita niya. Resulta ito ng pagsusuri, dagdag ni Wayu, at kahit hindi niya tinapos ang paliwanag, sapat na iyon upang maintindihan ni Muningning ang ibig sabihin. Sa sandaling iyon, ang mundo ay tila naging mas tahimik, ang ingay sa paligid ay unti-unting nawala, at ang tanging naririnig niya ay ang sariling tibok ng kanyang puso. Hindi pa kumpleto ang lahat, patuloy ni Wayu. Ang kanyang boses ay mas mababa kaysa sa dati, hindi na lamang utos, kundi isang uri ng pag-iingat. Pero may sapat na ebidensya para sabihin na hindi niya tinapos ang pangungusap,
ngunit ang tingin niya ay sapat na upang ipahiwatig ang natitirang bahagi. Hindi agad nagsalita si Muningning, ngunit sa loob niya ay may kung anong nagbago, isang bagay na matagal na niyang nararamdaman, ngunit ngayon ay unti-unting nagiging malinaw. Sa mga sumunod na oras, nagsimula ang mas malalim na imbestigasyon at ang pangalan na matagal nang nakatago ay unti-unting lumilitaw. Ang pamilya Zo, isang pangalan na may bigat sa mundo ng negosyo. At sa sandaling iyon ay parang may piraso ng puzzle na biglang pumuwesto sa tamang lugar. Ngunit sa halip na magdala ng ginhawa, ang katotohanan iyon ay nagdala ng mas maraming tanong, mas maraming takot, at mas maraming posibilidad na hindi niya kayang harapin. Habang ang araw ay lumilipas, may isang anino na unti-unting gumagalaw sa likod ng mga pangyayari. Isang presensya na hindi pa nakikita, ngunit malinaw na nararamdaman. Sa isang tahimik na lugar sa labas ng lungsod, isang lalaki ang nakaupo. Hawak ang parehong uri ng jade pendant. Ang kanyang mga mata ay nakatuon sa isang larawan na matagal na niyang iniingatan. Muningning, bulong niya. Ang pangalan ay parang may dalang alaala na hindi niya kayang takasan. At sa sandaling iyon ay may desisyon na nabuo. Isang desisyon na magdadala ng pagbabago sa buhay ng lahat. Hindi nagtagal. Ang katahimikan ay tuluyang nabasag ng isang gabi. Habang pauwi si Muningning, ang ilaw ng mga poste ay mahina at ang kalsada ay halos walang tao. Hindi niya agad napansin ang sasakyang dahan-dahang sumusunod sa kanya, hanggang sa biglang may kamay na humawak sa kanyang braso, mabilis at walang babala. Sumama ka, sabi ng isang malamig na boses, at bago pa siya makasigaw ay natakpan na ang kanyang bibig. Ang mundo ay biglang naging madilim, at ang katahimikan ay napalitan ng takot na hindi niya kailanman naranasan. Sa kabilang banda, si Wayo ay nakatayo sa loob ng bahay, ang kanyang telepono ay nasa kamay, at ang mensaheng hinihintay niya ay hindi dumarating. Ilang beses niyang tinawagan si Muningning, ngunit walang sumasagot, at sa bawat segundo na lumilipas ay mas lalo niyang nararamdaman ang kakaibang kaba na unti-unting lumalaki sa kanyang dibdib. Hindi pa siya umuuwi, sabi niya sa kanyang sarili, ngunit sa pagkakataong iyon, ang simpleng katotohanan ay may mas malalim na kahulugan. Hanapin siya, utos niya sa wakas. Ang boses niya ay muling bumalik sa matigas at kontroladong tono, ngunit sa likod nito ay may malinaw na urgency na hindi niya na kayang itago. Sa sandaling iyon, ang gabi ay hindi na lamang gabi. Ito ay naging simula ng isang laban na hindi lamang tungkol sa katotohanan, kundi tungkol sa isang taong hindi na niya kayang mawala. Sa dilim ng isang lugar na hindi niya kilala, si Muningning ay unti-unting nagising. Ang kanyang ulo ay mabigat at ang kanyang paningin ay malabo. Ngunit ang unang bagay na naramdaman niya ay ang lamig at ang presensya ng mga taong hindi niya kilala. Lumayo ka kay Wayo, sabi ng isang boses, malamig at walang emosyon. At sa sandaling iyon, ang lahat ay naging malinaw. Ang nakaraan ay hindi lamang bumabalik, ito ay narito na at hindi na siya makakatakas. Ang unang bagay na malinaw na naramdaman ni Muningning ay ang lamig. Hindi lamang ng hangin, kundi ng sahig na dinadapuan ng kanyang balat at ng katahimikan na tila mas mabigat kaysa sa anumang ingay na kaya niyang marinig. Dahan-dahan siyang nagmulat ng mata, ang paningin niya ay malabo sa simula. Parang ang mundo ay nahahati sa pagitan ng realidad at ng isang bangungot na pilit niyang tinatanggihan. Ngunit habang unti-unting bumabalik ang kanyang ulirat, mas nagiging malinaw ang sitwasyon. Isang madilim na silid, walang bintana, at ang presensya ng mga taong hindi niya kailanman nakita, ngunit agad niyang naramdaman ang intensyon. Sinubukan niyang gumalaw, ngunit ang bigat sa kanyang mga braso at ang paninikip ng kanyang pulso ay agad nagpapaalala na wala siyang kontrol sa sandaling iyon. At sa gitna ng takot na unti-unting bumabalot sa kanya, pinilit niyang manatiling kalmado, kahit ang tibok ng kanyang puso ay tila gustong kumawala sa kanyang dibdib. Gising ka na pala, sabi ng isang boses, malamig, walang emosyon,
Ngunit may pamilyar na tono na hindi niya agad matukoy. At sa sandaling iyon ay may liwanag na bahagyang sumilip sa silid, sapat upang makita niya ang mukha ng lalaking nakatayo sa harap niya. Hindi niya agad nakilala, ngunit ang presensya nito ay may bigat, parang isang pangalan na matagal nang umiikot sa paligid niya ngunit hindi pa niya lubos na nauunawaan. Hindi ko na pahahabain pa. Dagdag nito, at sa bawat salita ay may malinaw na layunin. Hindi ito simpleng pananakot, kundi isang desisyon na matagal nang inihanda. Lumayo ka kay Wayu, muli nitong sinabi. Mas diretso, mas matalim, at sa sandaling iyon ay parang tumigil ang mundo ni Muningning. Hindi dahil sa utos, kundi dahil sa kahulugan nito. Hindi siya agad sumagot, ngunit ang kanyang mga mata ay unti-unting tumatag. Ang takot ay hindi na nawawala, ngunit may isang uri ng lakas na unti-unting lumalabas mula sa loob niya. Isang lakas na hindi niya inaasahan. Bakit? Tanong niya sa wakas. Ang boses niya ay mahina, ngunit matatag. At sa simpleng tanong na iyon ay may pagtutol na hindi niya kailanman ipinakita dati. Isang maikling katahimikan ang sumunod, at pagkatapos ay isang bahagyang tawa, malamig at walang saya. Dahil hindi ka nababagay sa mundo niya, sagot ng lalaki, at sa likod nito ay may bahid ng paghamak na hindi niya tinatangkang itago. Hindi ka dapat naroon. Dagdag pa niya, at sa bawat salita ay parang unti-unting tinatanggal ang karapatan ni Muningning na manatili sa lugar na iyon, sa buhay na iyon, at sa lalaking iyon. Ngunit sa halip na umatras, mas lalo lamang tumatag ang tingin ni Muningning, at sa sandaling iyon ay may isang bagay na nagbago sa kanya. Hindi na lamang siya ang babaeng tahimik na tinatanggap ang lahat, kundi isang taong handang lumaban para sa kung ano ang pinili niya. Hindi ako aalis, sabi niya, diretsyo, walang pag-aalinlangan, at sa simpleng pangungusap na yon ay may bigat ng lahat ng pinagdaanan niya, lahat ng pinili niyang harapin. Ang katahimikan na sumunod ay mas mabigat, at sa pagkakataong yon, ang mukha ng lalaki ay bahagyang nagbago. Hindi na lamang malamig, kundi may bahid ng inis, na para bang hindi niya inaasahan ang sagot na iyon. Kung ganoon, mababa nitong sabi, wala ka ng pagpipilian. At sa isang iglap, may isa pang taong lumapit, hawak ang isang bagay na kumikislap sa ilaw. Isang matalim na bagay na agad nagpabilis sa tibok ng puso ni Muningning. Sa sandaling iyon, ang takot ay muling bumalik. Mas malakas, mas malinaw, at kahit pilit niyang pinipigilan ang sarili na manatiling kalmado, hindi niya maiwasang mapapikit. Hindi dahil sa pagsuko, kundi dahil sa paghahanda sa isang bagay na hindi niya kayang iwasan. Ngunit bago pa man mangyari ang inaasahan niyang sakit, biglang may tunog. Isang telepono na tumunog sa loob ng silid, matalas at hindi inaasahan, na parang isang piraso ng liwanag sa gitna ng dilim. Napatigil ang lahat at ang lalaking nasa harap niya ay bahagyang napalingon. Ang kanyang ekspresyon ay nagbago. Hindi na lamang inis, kundi may halong pag-aalala na hindi niya kayang itago. Ilang segundo ang lumipas bago niya sinagot ang tawag, at sa sandaling iyon, ang katahimikan ay muling bumalik. Ngunit ngayon ay puno ng tensyon. Ano? Malamig niyang tanong, ngunit habang lumilipas ang bawat segundo ng pag-uusap, ang kanyang mukha ay unti-unting nagbabago, parang may impormasyon na hindi niya inaasahan. Hindi ngayon, sabi niya sa wakas, mas mababa ang boses, at sa sandaling iyon ay may desisyon na nabuo. Hindi malinaw kung ano ang laman, ngunit sapat upang baguhin ang direksyon ng mga pangyayari. Bitawan niyo siya, utos niya, at sa simpleng pangungusap na yon ay parang nabasag ang buong eksena. Ang tensyon ay biglang napalitan ng isang uri ng kalituhan na hindi niya maipaliwanag. Hindi agad gumalaw ang mga tao sa paligid, ngunit nang ulitin niya ang utos, mas matigas, mas malinaw, unti-unti nilang sinunod. At sa loob ng ilang minuto, ang mga tali na pumipigil kay Muningning ay naalis. Ang bigat sa kanyang mga kamay ay nawala, ngunit ang pakiramdam ay nananatili. Parang ang lahat ng nangyari ay hindi basta mawawala sa isang iglap.
Umalis ka, sabi ng lalaki. Hindi na kasing lamig ng dati, ngunit hindi rin mabait. At sa sandaling iyon, si Muningning ay hindi na nagtanong, hindi na nag-atubili. Dahan-dahan siyang tumayo. Ang kanyang mga paa ay bahagyang nanginginig, ngunit ang bawat hakbang niya ay may direksyon, may layunin. Makalabas, makabalik, makahanap ng liwanag sa labas ng dilim na iyon. Sa kabilang dulo ng lungsod, si Wayu ay nakatayo sa gitna ng kanyang opisina. Ang kanyang mga mata ay nakatuon sa screen na nagpapakita ng lokasyon ng telepono ni Muningning. At sa sandaling iyon, ang lahat ng natitira niyang kontrol ay unti-unting nawawala. Doon, utos niya, at sa isang iglap ay nagsimula ang paggalaw. Mga tao, sasakyan, mga hakbang na mabilis at walang pag-aalinlangan. Isang paghahanap na hindi na lamang tungkulin, kundi personal na laban. Ngunit sa oras na dumating sila sa lugar, wala na si Muningning. At ang tanging natira ay ang malamig na hangin at ang katahimikan na parang may tinatago. Ilang sandali ang lumipas bago nila siya natagpuan, nakaupo sa gilid ng kalsada. Ang kanyang mga mata ay bukas, ngunit malayo. Parang may bahagi sa kanya ang naiwan sa lugar na iyon. Ningning, mahinang tawag ni Wayu, at sa sandaling narinig niya ang boses nito, unti-unting bumalik ang liwanag sa kanyang paningin. Okay ka lang? Tanong niya, mas malapit na ngayon. At sa unang pagkakataon, ang boses niya ay hindi na kontrolado, kundi puno ng pag-aalala na hindi niya kayang itago. Hindi agad sumagot si Muningning, ngunit nang tumingin siya sa kanya, may isang bagay na malinaw. Takot, oo, ngunit may kasama itong lakas na hindi niya nakita dati. Hindi ako aalis, bulong niya. Parang inuulit ang sarili niyang desisyon, at sa sandaling iyon, si Wayu ay tumahimik, hindi dahil sa kawalan ng salita, kundi dahil sa pag-unawa. Sa gabing iyon, habang ang ulan ay tuluyang tumigil at ang lungsod ay muling bumalik sa normal na ritmo nito, may isang bagay na hindi na maibabalik sa dati. Ang laban ay hindi pa tapos, ang katotohanan ay hindi pa buo, ngunit sa pagitan ng takot at desisyon, may isang bagay na naging malinaw. Hindi na ito simpleng kwento ng paghahanap, kundi isang laban para sa isang bagay na unti-unting nagiging mahalaga. Ang mga araw na sumunod ay naging mas magulo, hindi sa ingay o sa mga pangyayari sa paligid, kundi sa mga damdamin na unti-unting sumik sa pagitan ni Muningning at Wayu. Sa mga mata ng bawat isa, may mga tanong na hindi kayang sagutin, mga sagot na hindi kayang tanggapin. Sa kanilang bahay, tahimik ngunit puno ng hindi nasasabi. Ang bawat galak at kabiguan ay tila binabalot ng isang makapal na katahimikan. Isang katahimikan na, bagamat matindi, ay nagiging saksi sa unti-unting pagbabago ng kanilang ugnayan. Minsan, habang si Wayu ay nagtatrabaho sa kanyang opisina, si Muningning ay matutok sa bata. Tinitingnan ang bawat galaw nito na tila isang lihim na hindi pa ganap na nahahayag. Habang inaasikaso ang mga gawain, muling bumabalik sa kanyang isipan ang mga salitang narinig niya mula sa mga hindi inaasahang labi. Ang utos na lumayo kay Wayu, ang mga tanong na nagpatuloy sa kanyang isipan. Bakit ako? Ano ang hinahanap nila sa akin? Isa na namang gabi ng mga tanong at takot ang sumik sa kanyang puso. Bawat minuto na lumilipas ay nagiging mas mahirap, mas puno ng pag-aalinlangan. Ngunit sa kabila ng lahat ng ito, si Muningning ay patuloy na lumalaban, hindi dahil sa pagnanais, kundi dahil sa pangangailangan na patunayan na siya ay may lugar sa mundong ito. Si Wayu, sa kabilang bahagi ng kanilang bahay, ay mas naging malayo kaysa sa mga nakaraang araw, hindi dahil sa pisikal na distansya, kundi sa mga hindi niya kayang ipaliwanag na saloobin. Sa bawat sandali na magkasama sila, nararamdaman niyang may isang pader na hindi na nila kayang gibain, at ang mga pader na yon ay hindi nagmula sa labas, kundi sa pagitan nilang dalawa. May mali, bulong niya sa sarili, habang binabaybay ang kanyang araw. Hindi na siya makapagpokus sa trabaho, hindi dahil sa trabaho mismo, kundi sa presensya ni Muningning sa kanyang buhay. Lahat ng ginagawa niya, lahat ng desisyon niya, ay tila nauurong
dahil sa ideya ng isang hinaharap na hindi na siya sigurado. Isang hapon, dumating ang balita na ang pamilya Zo ay nagdesisyon na magsagawa ng isang pulong para sa mga miyembro ng kanilang pamilya at mga business partners. Ang pulong na iyon ay isang uri ng pag-iwas sa nakaraan at isang pagtatangka na ipagpatuloy ang negosyo ng walang abala. Si Muningning, kahit na hindi bahagi ng pamilya, ay naramdaman na ito na ang pagkakataon na siya ay muling magsalita, muling ipaglaban ang kanyang karapatan, at ipakita na ang kanyang pagiging bahagi ng buhay ni Wayu ay hindi isang pagkakamali, kundi isang pagkakataon na pinili niyang yakapin, kahit na hindi siya sigurado sa kahihinatnan. Ang lahat ng ito ay para sa kanya, sabi ni Muningning sa sarili habang tumitingin siya sa bata na ngayon ay natutulog ng mahimbing sa kanyang mga bisig. Ang pagmamahal na nararamdaman niya sa bata ay hindi na lamang pagmamahal ng isang ina, kundi pagmamahal ng isang taong naging bahagi ng mas malawak na mundong hindi niya inaasahan. Siya ay naging bahagi ng isang pamilya, isang tahanan, at habang ang bawat araw ay lumilipas, mas nararamdaman niyang hindi niya kayang alisin ang sarili sa mundong iyon. Nang dumating ang araw ng pulong, si Muningning ay nag-ayos ng sarili. Ang kanyang mga mata ay puno ng determinasyon. Hindi ito tungkol sa kung anong posisyon ang mayroon siya, kundi tungkol sa pagpapakita na may lugar siya sa mundong iyon. Sa mundong pinili niyang magpatuloy sa kabila ng lahat ng hindi pagkakasunduan at mga pagdududa. Ang silid na pinagtitipunan nila ay puno ng mga tao. Ang mga mukha ay seryoso at ang usapan ay tahimik na nagpatuloy tungkol sa mga negosyo at mga desisyon na may malaking epekto sa lahat. Si Wayu, nakaupo sa tabi ng kanyang mga kasamahan, ay tahimik na nakikinig. Ngunit sa tuwing tinitingnan niya si Muningning, may isang bagay na kumikilos sa kanya, isang hindi maipaliwanag na pakiramdam ng hindi pagkakapantay-pantay. Hindi pa rin niya alam kung ano ang nararamdaman para kay Muningning. Hindi pa rin siya sigurado kung ano ang ibig sabihin ng pagkakaroon ng relasyon sa isang tao na hindi lang bahagi ng negosyo, kundi isang tao na may kakayahang baguhin ang lahat ng nakasanayan niya. Gusto ko siyang protektahan. Napansin niyang iniisip, ngunit sa sandaling iyon, muling bumalik ang tanong na matagal niyang iniiwasan, para saan? Sa isang bahagi ng pulong, nang magkaroon ng pagkakataon si Muningning na magsalita, tumayo siya at tinitigan ang mga kasamahan ni Wayu. At sa simpleng sandaling iyon, nagkaroon ng koneksyon, hindi sa kanilang mga salita, kundi sa mga mata ng bawat isa. Hindi ko nais makialam sa inyong mga desisyon. Simula ni Muningning, ang boses ay tahimik ngunit matatag. Ngunit gusto ko lamang ipakita na hindi ko kayang magbigay daan sa takot. Gusto ko lamang malaman kung may bahagi ako sa mundong ito. Sa mga simpleng salitang yon, may malaking pagbabago sa silid, isang pag-aalala na hindi inaasahan ng mga tao sa paligid. Hindi nila inaasahan na si Muningning, isang dating simpleng empleyado, ay tatayo at magsalita ng ganoon. Sa pagtatapos ng pulong, wala ni isang salita ang lumabas mula sa mga labi ng mga kasamahan ni Wayu. Ang mga mata nila ay nagbabalik sa kanya at sa simpleng sandaling iyon, nagkaroon siya ng pakiramdam na ang mga mata ng lahat ay nagsalita at sa kanilang mga titig, naramdaman niya ang isang uri ng paggalang, hindi sa kanyang posisyon kundi sa kanyang lakas at tapang na ipaglaban ang kung ano ang nararapat. Pag-uwi nila, hindi nagsalita si Wayu. Ang kanyang mga mata ay nakatuon sa kalsadang tinatahak nila. Ngunit si Muningning, na ngayon ay mas malinaw ang mga mata at ang kalooban, ay hindi na kailanman nagtakip ng kanyang nararamdaman. Tama lang ba ang ginagawa ko? Tanong niya sa sarili. Ngunit sa loob ng kanyang puso, naramdaman niyang wala ng ibang daan kundi ang harapin ang hinaharap, anumang mangyari. Ang mga desisyon natin hindi laging magaan, sabi ni Wayu, pagkatapos ng ilang minuto ng katahimikan. Ngunit ginagawa natin ito dahil hindi tayo maaaring magpatalo sa ating mga takot. At sa simpleng salitang yon,
Unti-unting nagsimulang humupa ang bigat sa kanyang mga balikat, parang unti-unti nilang binabalik ang kontrol sa kanilang buhay. At sa mga susunod na linggo, maghihintay sila sa isang bagong simula, kung saan ang takot ay unti-unting napapalitan ng lakas, at ang mga pangarap na noon ay tila malabo ay muling magiging posible. Ang mga susunod na linggo ay puno ng pagbabago, hindi lamang sa pagitan ni Muningning at Wayo, kundi pati na rin sa mga relasyon nila sa mga tao sa paligid. Sa mga simpleng araw na nagdadaan, mas naramdaman ni Muningning ang halaga ng bawat desisyon, ng bawat hakbang na tinatahak nila. Ang mga sandaling noon ay puno ng takot, ngayon ay nagiging pagkakataon ng pagtuklas. At kahit na hindi pa nila alam ang lahat ng sagot, may bahagi sa kanila na natututo na tanggapin na hindi nila kayang kontrolin ang lahat. Ngunit sa kabila ng lahat ng ito, may isang bagay na hindi nila maiiwasan: ang patuloy na pagsubok sa kanilang relasyon at ang mga tanong na hindi pa rin malinaw sa kanila. Isang araw, habang nagmamadali si Muningning papunta sa opisina, nakatanggap siya ng tawag mula sa isang hindi pamilyar na numero. Ito na ang pagkakataon ko, sabi niya sa sarili. Hindi dahil sa takot, kundi dahil sa pagnanais na malaman ang sagot. Sinagot niya ang telepono at agad na narinig ang boses ng isang babae sa kabilang linya. Ang pangalan ko ay Jay Yangzo. Ang ama mo ay may sakit. Simula ng babae, at sa mga salitang yon, parang huminto ang oras ni Muningning. Kung gusto mong malaman ang buong katotohanan, pumunta ka sa Zosong. Kakailanganin mo ng tulong. Isang matalim na hininga ang humaplos kay Muningning, at bago pa siya makapag-isip ng maayos, nawala ang tawag. Ang tanging naiwan sa kanya ay ang matinding pagka-confused at isang takot na hindi niya kayang ipaliwanag. Pagbalik sa bahay, nagdesisyon si Muningning na hindi ito basta tawag na walang kabuluhan. Sa kanyang kalooban, may bahagi ng kanyang nakaraan na pilit na bumabalik, at tila ang oras na hinihintay niya ay dumating na. Ngunit hindi pa rin siya sigurado kung anong dapat niyang gawin, kung ang desisyon na kukunin ay magiging tama. Si Wayu, na patuloy na abala sa mga dokumento at gawain sa negosyo, ay hindi na madalas magtanong sa kanya, ngunit alam ni Muningning na may isang bagay na nagbago sa kanila. Hindi sila magkasama tulad ng dati, ngunit hindi pa rin sila malayo. Puno ng mga hindi nasasabi, ngunit may mga araw ng mga tahimik na pagnanasa, mga pagnanasa na hindi nila kayang ipahayag, ngunit nararamdaman nilang pareho. Pumunta tayo doon, sabi ni Muningning kay Wayu ng isang hapon, habang si Wayu ay abala sa pagsasaayos ng mga detalye ng negosyo sa kanyang laptop. Tumigil si Wayu at tinitigan siya, ngunit hindi siya nagtanong. May kailangan akong alamin, dagdag ni Muningning. Ang tono ng boses niya ay puno ng desisyon. Hindi ito tungkol sa negosyo o sa kanilang nakaraan, kundi tungkol sa isang lihim na matagal nang iniiwasan. Isang lihim na unti-unting nahahayag, at ngayon ay kailangan niyang harapin ito. Nais mo bang magsimula ng isang bagong kabanata? Tanong ni Wayu, habang ang mga mata niya ay nakatutok sa kanya, hindi na tulad ng dati. Walang distansya, kundi ang pagnanais na mas maintindihan siya, hindi bilang bahagi ng kasunduan, kundi bilang isang tao. Si Muningning ay nanatiling tahimik sandali, ngunit nang tingnan niya si Wayu, may isang pagnanais na nagbabalik. Hindi ito isang simpleng desisyon, at alam niyang hindi madali. Ngunit sa bawat sandali na lumilipas, naramdaman niyang may bahagi siya sa mundong iyon, at hindi na niya kayang iwasan. Hindi ito tungkol sa takot, kundi tungkol sa pagkakaroon ng lakas na ipaglaban ang hinaharap. Hindi ko alam kung ano ang hinaharap para sa atin. Nagsimula siya, ang kanyang boses ay puno ng mga damdaming hindi pa niya kayang ilabas. Ngunit kung may lugar ako sa mundong ito, at may lugar ako sa buhay mo, kailangan ko itong malaman. Sa mga salitang iyon, may isang kabiguan na hindi maipaliwanag na dumaan sa mga mata ni Wayu. Ngunit hindi siya nagsalita, at sa kabila ng lahat ng mga tanong, hindi siya nagtanong pa. Sa kanilang mga mata, pareho nilang naramdaman na may hindi pa natatapos,
at hindi pa nila kayang tapusin. Ngunit sa gabing iyon, nagdesisyon silang magsimula ng isang bagong hakbang, kahit na ang mga hakbang na iyon ay puno ng duda. Pagdating nila sa Zusong, ang hangin ay malamig at ang gabi ay puno ng katahimikan. Ang kanilang mga mata ay hindi naghiwalay. Ang kanilang mga kamay ay magkahawak ng mahigpit at sa kanilang mga mata, walang salita kundi ang pagkakaroon ng lakas upang magpatuloy, upang maghanap ng sagot. Pagdating nila sa isang maliit na bahay na matatagpuan sa tabi ng bayan, ang pinto ay dahan-dahang binuksan ng isang matandang babae. Ang huling pagkakataon na nakita ko siya, ang tatay mo ay humihiling ng tawad, sabi ng matandang babae nang makita siya. Hindi mo na siya kailanman muling makikita. Ang mga salitang iyon ay dumaan sa kanyang puso, ngunit hindi siya tumugon agad. Si Wayo ay tahimik na nakatayo sa tabi. Ang mga mata ay puno ng mga tanong, ngunit sa huling pagkakataon, alam nilang may sagot na naghihintay. Ang ama mo ay nagbabayad ng kasalanan, dagdag ng matanda. Ngunit ang tanong ay, handa ka bang patawarin siya? Ang mga salitang iyon ng matandang babae ay parang isang matalim na suntok na tumama kay Muningning at sa kanyang isipan ay parang nagkaroon ng isang malalim na pagkakabasag. Patawarin siya? Ang tanong na iyon ay hindi biro. Ito ay naglalaman ng isang tadhana na matagal na niyang iniiwasan. Ang ideya ng pagpapatawad ay hindi isang simpleng desisyon at sa isang iglap, parang binigyan siya ng matinding hamon na pilit niyang tinatanggi. Ngunit ngayon, sa harap ng katotohanan, wala na siyang magagawa kundi harapin ito. Bakit? Tanong ni Muningning. Ang boses ay medyo nanginginig, hindi sa takot, kundi sa kalituhan. Bakit ako pa? Walang kagalakan sa kanyang mata, ngunit may matinding sakit, isang sakit na hindi na matatakpan ng kahit anong paliwanag. Kung siya ang dahilan ng lahat ng ito, bakit ko siya dapat patawarin? Ang matandang babae ay ngumiti ng malungkot at habang ang mga mata nito ay puno ng mga alaalang matagal nang naiwang hindi nasabi, tila ba naglalaman ng mga lihim ang kanyang tingin. Hindi mo siya kailangang patawarin para sa kanyang sarili, sagot ng matanda. Kailangan mo siyang patawarin para sa iyong sarili dahil ang galit na pinapasan mo ay hindi naglalaman ng kalayaan, kundi ng mga tanikala na magpapabigat sa iyong puso. Ang mga salitang iyon ay tumagos sa kanyang puso at sa mga sandaling iyon, si Muningning ay hindi alam kung ano ang dapat niyang maramdaman. Bawat bahagi ng kanyang katawan ay sumisigaw ng pagtutol, ngunit sa bawat piraso ng kanyang nararamdaman ay may isang bahagi ng kanyang kaluluwa na nagsasabi na ito ang tamang daan, na sa kabila ng lahat ng sakit at takot, ang pagpapatawad ay hindi para sa kanya, kundi para sa kanyang sariling kapayapaan. Nagpahinga si Muningning at si Wayu, na tahimik na nakatayo sa tabi, ay nagmamasid, hindi nagsasalita, ngunit malinaw na nararamdaman ang bigat ng sitwasyon. Kailangan ko ng oras, sabi ni Muningning sa wakas. Ang kanyang boses ay puno ng pag-aalala, ngunit sa kabila ng lahat, alam niyang may hakbang siyang kailangang gawin. Hindi ito madali, ngunit hindi siya maaaring magpatuloy ng may galit na nakatali sa kanyang puso. Ipapaabot ko sa iyo ang lahat ng detalye na kailangan mo, ngunit kung handa ka ng patawarin, ikaw ang makikinabang, sabi ng matandang babae. Hindi mo kayang baguhin ang nakaraan, ngunit may kontrol ka sa hinaharap mo. Sa sandaling iyon, naramdaman ni Muningning na ang mga tanong na palaging umiikot sa kanyang isipan ay may mga sagot na unti-unting lumilitaw. Hindi ito isang daan ng pagtakas, kundi isang daan ng pagharap. Isang pagharap na magdadala sa kanya sa kalayaan na matagal na niyang hinahanap. Ang desisyon na kailangang gawin ay hindi lang para sa kanya, kundi para sa lahat ng tao sa buhay niya, kabilang na si Wayu, ang bata, at ang pamilya na pilit niyang binubuo. Pagkatapos ng maikling sandali, tumingin siya kay Wayu, at sa simpleng tingin na yon, walang kailangan pang mga salita. Sa kabila ng lahat ng dilim at pag-aalinlangan, may isang bagay na lumitaw, isang bagay na tinatawag nilang pag-asa. Ang bawat hakbang na tinatahak nila
ay hindi na lamang batay sa takot, kundi sa isang bagong simula. Ang galit ay naiiwan sa nakaraan, at ang kanilang mga puso ay unti-unting nagiging bukas sa posibilidad ng isang mas maliwanag na hinaharap. Habang sila ay bumalik sa kanilang sasakyan, nagpatuloy ang ulan. Ngunit ngayon, ang mga patak ng ulan ay hindi na tila mahirap kalabanin. Ang mga ulap na dati nagtatakip sa araw ay dahan-dahang humihiwalay, at kahit na hindi pa ganap ang lahat ng sagot, naramdaman ni Muningning na ang bawat pag-ikot ng mundo ay nagdadala ng bagong simula. Hindi pa siya tiyak sa lahat ng bagay, ngunit sa mga sandaling iyon, ang mahalaga ay hindi kung anong mangyayari bukas, kundi kung anong pipiliin nilang maging hindi lang sa mundong kanilang ginagalawan, kundi sa isa't isa. Si Wayu, na tahimik sa tabi, ay nararamdaman din ang bigat ng mga pangyayari. Hindi pa niya kayang ipaliwanag ang lahat, ngunit may isang bagay na malinaw sa kanya. Ang mga tanong tungkol sa nakaraan ay unti-unting nawawala, at ang mga hakbang na tinatahak nila ngayon ay puno ng posibilidad. Kailangan nating magtulungan, sabi ni Wayu, at sa simpleng pangungusap na yon ay naramdaman ni Muningning na hindi siya nag-iisa sa laban na ito. Hindi niya alam kung anong hinaharap ang naghihintay sa kanila, ngunit sa sandaling iyon, nakatagpo siya ng lakas hindi lamang sa sarili, kundi sa taong kasama niyang maglalakbay sa landas na puno ng mga tanong, lihim at sagot. Sa kabila ng lahat ng unos, ang bawat hakbang nila ay patungo sa isang bagong simula. Ang mga araw na sumunod ay tila naging mas magaan, ngunit hindi ito nangangahulugang ang lahat ng tanong ay nasagot na o ang lahat ng pagsubok ay natapos. Sa katunayan, marami pa rin silang kailangang harapin at hindi pa rin natatapos ang laban. Ngunit sa bawat araw, sa bawat hakbang na tinatahak nila, si Muningning at Wayu ay natututo kung paano magtulungan, paano tanggapin ang mga bagay na wala silang kontrol, at paano magpatuloy sa kabila ng lahat ng mga hadlang na darating sa kanilang buhay. Habang binabaybay nila ang mga kalsadang puno ng alon ng mga alalahanin, may mga sandali na ang simpleng mga kilos, isang ngiti, isang paghawak sa kamay, isang pagtulong sa maliliit na bagay, ay nagiging mga paalala na may halaga ang bawat hakbang, bawat desisyon. Si Muningning ay natutong bitawan ang mga tanikala ng nakaraan na pilit niyang pinapasan. Hindi na niya hinayaan na ang galit o takot ay maging dahilan ng kanyang paghinto. Ang pagpapatawad ay nagsimulang magbukas ng mga pinto na matagal nang nakasara, at kahit na mahirap, natututunan niyang tanggapin ang mga piraso ng kanyang buhay na hindi perpekto. Si Wayu, na patuloy na nagbabaybay sa mundo ng negosyo, ay hindi rin nakaligtas sa epekto ng mga desisyon nilang magkasama. Ang pagiging isang CEO ay puno ng responsibilidad at mga desisyon na hindi laging tama, ngunit natutunan niyang balansehin ang mga aspeto ng kanyang buhay. Ang mga tanong tungkol sa kanya, sa kanyang pamilya, at sa kung anong halaga ang mayroon siya sa buhay ni Muningning at ng anak ay nagsimulang magbukas sa kanya ng mas malalim na kahulugan. Sa kabila ng lahat ng kanyang tagumpay sa negosyo, natututunan niyang hindi sapat ang tagumpay na iyon kung walang mga taong kasama sa daan. At sa mga sandaling iyon, nang tingnan niyang muli si Muningning at ang bata, naramdaman niyang ang buhay na ito ay hindi lamang tungkol sa pera at posisyon, kundi tungkol sa pagmamahal at pagpapatawad na natutunan nilang ibahagi. Isang gabi, habang nag-uusap sila sa kanilang sala, nagbigay ng isang simpleng tanong si Wayu na tumagos sa kanyang puso. Isang tanong na hindi niya kailanman inaasahan na itanong sa sarili. Muningning, anong klaseng pamilya ang gusto mo para sa atin? Tahimik na napaisip si Muningning sa tanong at tumingin siya kay Wayu. Hindi siya nagmadali sa sagot sapagkat alam niyang ang bawat sagot ay may kaakibat na mga pangarap, mga desisyon at mga pagkatalo. Ang klase ng pamilya na may pagmamahal, sagot niya. Ang kanyang boses ay malumanay at puno ng pag-asa. Ang klase ng pamilya na hindi natatakot magpatawad at magtulungan. Ang mga salitang iyon ay tumagos kay Wayu, at sa mga sandaling iyon, hindi nila kailangang maghanap ng ibang sagot.
Ang sagot ay naroroon sa kanilang mga mata, sa kanilang mga puso. Natutunan nilang tanggapin na hindi lahat ng bagay ay magiging madali, ngunit ang pagmamahal at pagkakaroon ng tunay na koneksyon ay higit pa sa anumang hadlang. Sa kabila ng lahat ng kanilang pinagdadaanan, may mga bagay na hindi nila kailanman isusuko, at iyon ang kanilang pamilya, ang kanilang mga pangarap, at ang kanilang pagmamahal sa isa't isa. Ang mga susunod na linggo ay naging puno ng maliliit na pagbabago, mga hakbang na mas maligaya at mas puno ng pag-asa. Ang bata, na noon ay tila isang maliit na nilalang na puno ng sakit, ay unti-unting lumalakas, at ang kanyang ngiti ay nagiging simbolo ng isang bagong simula. Si Muningning ay nagsimulang magtrabaho muli sa mga proyekto ng kumpanya, ngunit ngayon ay may bagong layunin, hindi lamang para sa sarili, kundi para sa pamilya at sa hinaharap na kanilang binubuo. Si Wayo naman ay nagsimulang makita ang mas malalim na kahulugan ng buhay. Ang mga negosyo ay naging bahagi pa rin ng kanyang mundo, ngunit natutunan niyang maglaan ng oras para sa mga mahalaga, ang kanyang pamilya, ang pagmamahal, at ang koneksyon sa mga taong nagpapahalaga sa kanya. Hindi na siya nakatingin lamang sa mga numero at mga tagumpay, kundi sa mga maliliit na bagay na nagdadala ng tunay na kasiyahan. Isang taon ang lumipas mula nang magsimula silang magkasama sa isang kasunduan na puno ng mga tanong at takot. Ngunit ngayon, natututunan nilang magpatuloy at magtulungan, hindi bilang isang CEO at empleyado, kundi bilang isang pamilya. Sa kabila ng lahat ng pagsubok at mga pagsisisi, si Muningning, Wayu, at ang kanilang anak ay natutunan na ang tunay na kahulugan ng pamilya ay hindi nasusukat sa yaman o katanyagan, kundi sa pagmamahal, pagpapatawad, at pagtanggap sa bawat isa. At sa huling gabing iyon ng taon, habang ang buwan ay naglalabas ng malambot na liwanag sa kanilang sala, at ang mga tunog ng ulan ay sumasalamin sa kaharian ng kanilang bahay, nagpasya silang magsimula ng isang bagong tradisyon, isang bagong yugto ng kanilang buhay, puno ng mga pangarap na nag-uumapaw at ng mga pagkakataong wala ng ibang maglalaban kundi ang kanilang mga puso. Ang tunay na pag-ibig ay hindi binibigyan ng mga kondisyon, sabi ni Muningning. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagkakapatawaran at lakas. At sa bawat hakbang natin, natututunan nating magtiwala sa isa't isa. Si Wayu, na tahimik na nakatingin sa kanya, ay ngumiti. At walang makakapigil sa atin, sagot niya. Ang kanyang boses ay puno ng pagmamahal. Hindi na tayo maghihiwalay. Sa gabing iyon, sa ilalim ng mga bituin at sa harap ng kanilang pamilya, natututunan nilang magpatawad, magtulungan, at magsimula ng isang bagong simula. At sa kabila ng lahat ng pinagdadaanan, ang kanilang kwento ay nagsimula muli. Nang mas maligaya, mas puno ng pag-ibig, at mas handa silang harapin ang hinaharap ng magkasama.